Si Cheese, mga bossing, naku, napaghahalataan si Cheese kung ano-ano kasi sinasabi. Kung sino-sino kasi ang tinuturo. Hindi ho kagaya mga boss chief amo, sir. No? Hindi ho kagaya ng iba na, wala, tahimik lang. Sige, patunayan ninyo kung ano yung sinasabi nyo sa akin. Nalaban sa akin, patunayan ninyo. Si Cheese, eto, nagtuturo. Martin Romualdez na naman daw ho. Sabi, ni Boss Cheese naman, mga kababayan, ang bilis naman nilang i-absuelto si Speaker Romualdez. Paano hindi i-absuelto, boss? Lahat naman ng paratang, puro paratang lang ho. Panay ganun at paulit-ulit lang ho. Di ho ba, mga kababayan? Paano papansinin yan? Di ba? Nung mga nag-iimbestiga, paano papansinin yan? Doon, yung sa Diskaya, ano ginawa nung Diskaya? Sabi nung Diskaya, doon sa Senado ho, sa Senado, sabi daw ho, ganun, para daw po doon sa taas kay Martin Romualdez at para daw ho, doon, kay, sino ba yun, si Saldico, ganyan. Tapos pagdating doon sa Congress, ano ho sinasabi, mga kababayan? Wala daw. Wala naman po akong naging direktang kaugnayan, wala naman po akong rekta na naging naging kasunduan or kung ano man kay Martin Romualdez. Paano? Di po ba? Sabi ni Jorge Edralin, pwede ba makulong na mga yan? We've been waiting for a long time, a lot of evidence on the table. Yang si Joel, ipokrito. Pari, si God. No, keep in mentioning pa. Ang bilis naman nilang i-absuelto si Speaker Romualdez, ilaglag si Representative Saldico, ilihis ang issue at magtuturo ng iba daw ho. Sabi ni Cheese Escudero. No, mga kababayan, on House Deputy Speaker Ronnie Puno saying that Speaker Martin Romualdez had no direct hand. Mismong Diskaya ang nagsabi nun, mga bossing. At si Martin Romualdez, mga kababayan, hanggang dulo, hanggang kahuli-hulihan na siya po ay House of Speaker ng House, mataas pa din ho ang rating. Nakasuporta pa din ho yung kanyang mga kapwa congressman, mga kababayan. Di ho ba? Paano nga naman yun? Di ba? Paano mo ididiin ang isang tao na wala naman kayong patunay? Alam nyo, dati pa binabakbakan si Martin Romualdez. Kesyo yung mga kampo ng mga DDS, ano sinasabi ng mga kampo na DDS? Meron po yan, bulto-bulto po. Dami pong pera. No, bag-bag po, 150 million ang ipinamumod-mod doon sa mga congressman na boboto daw po sa impeachment. Wala naman po maipakita. O paano nga naman yan? So talagang kapag ganyan ang usapan, ganyan ang gawain, wala. Mababasura at mababasura yan. Sabi ni Rosita Hayashi, wala ka keso, malapit ka lang maghimas ng rehas. Yung kagaganito ho ni Cheese Escudero, lalo hong nabubuisit, naiinis, nagagalit ang mamamayang Pilipino sa kanya. Simula pa lang ho, mga kababayan, doon sa Portweed, naku, hindi lang po mga maliliit na Pilipino, pati po mga malalaking eskwelahan, pati po yung mga talagang big time na mga kolehiyo, nagsasalita na. Ano sinasabi? Kailangan matuloy ang impeachment. Pero, ano po ginawa ng Senado sa ilalim po ni Cheese Escudero? Deadma. Deadma tayo bilang mamamayan, deadma yung malalaking eskwelahan, lahat deadma. Wag lang humatuloy yung impeachment, mga boss Chipamo, sir. Pinaasa tayo. No? Pinaasa tayo kasi yung unang dahilan nila naku po, magbe-break na yung Senado. Pahinga muna ho kami. Ganun yung nila. Sumunod, mga kababayan, 1 linggo palugit dahil hindi pa daw ho alam ni Boss Cheese, mga bossing, kung paano gagawin doon sa impeachment. Tapos sinundan na ng remand. Lahat na ho, mga kababayan. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, yung kagaganon ho nito o kagaganito ni dating Senate President Cheese Escudero, lalo pong kinaiinisan, kinaasaran ng mamamayang Pilipino. Sabi nga nung iba,
Dati, idol ko yan si Chis eh. Dati, humahanga ako dyan kay Chis eh. Ngayon, dehins na daw ho, mga kababayan. No? Nasira kasi si Chis doon sa Fort Worth. Nasira si Chis doon po, mga kababayan, sa sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Sabi ni Richie, after sona ni PBBM, nanginig na si Chavit dahil sa word na hahabulin ang mga korap sa flood control kasi si Chavit alam na niyang sasabit kaya ngaw-ngaw na nangaw-ngaw tulad ng ginawa kay Erap. Totoo ho yan. Martin Romualdez for Philippine President. We vote for Martin Romualdez. At eto pa nga ho, mga kababayan. Speaking of Martin Romualdez, ito yung sinasabi ko, paano nga naman isasabit si Martin Romualdez? Ay mismong Diskaya na ho ang nagsabi, mga boss chief amo sir, nasan ba yun? Mismong si Pacifico Diskaya ho ang nagsabi, mga kababayan, I have no direct transaction with Romualdez and Co. in project kickback. Si Martin Romualdez nasa Pilipinas, mga bossing. Ito pong si Saldico ay pinapauwi ho, mga bossing. Kailangan magpaliwanag. Sino dapat yung mga nanakaw na Sara? Tanda siguro, may kinakatakutan ka din, di ba? Mga pamangkin ng Kotangko. Sabi, ngayon. Manila, Philippines, after accusing over 17 House lawmaker of corruption in flood control project construction, Magnate Pacifico Diskaya did not shy away from appearing in the House control hearing on Tuesday. Gusto ko lang pong linawin. Ito madiinan ho ito. Kaya yung sinasabi ni Chis Escudero na bakit pinatawad agad itong si Martin Romualdez, bakit okay na agad si Martin Romualdez, baka dahil ho dito, mga bossing. Gusto ko lang pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang transaksyon o klaseng transaksyon sa kanila. Kay Martin Romualdez daw ho, mga bossing. Said his opening speech slightly backtracking from statement at the counterpart probe in the Senate. Ngayon ho, mga bossing, paano mo i-relate ngayon si Martin Romualdez dyan? Di po ba? At eto, nagsalita po ang Pangulo. Ano po ang sabi ng Pangulo? Kumbaga parang walang kamakamag-anak din to, walang kumpa-kumpare. Walang no one is spared in flood control, corruption. Kaso mahirap po talagang isabit dyan si Martin Romualdez. Kagaya na lang ho nun